sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kumusta kayong lahat? Ako po si Dondon, isang simpleng magsasaka na ang tanging hangad ay mapalago ang mga pananim at mabigyan ng dangalang lupang kinagisnan. Ngunit ang buhay ko ay binalot ng lagim mula nang manahin ko ang lumang bahay ng aking yumaong lolo Poncio. Ito ang aking kwento, isang paglalakbay sa pagitan ng ginto at ng dugo. Papadudot, sariwa pa sa alaala ko ang huling bilin ni Lolo Poncio bago siya nalagutan ng hininga. Hawak niya ang aking kamay, madiin at tila may gustong ilipat na bigat. Dondon, bulong niya, ang boses ay parang kalaskas ng tuyong dahon. Ang balon ay huwag mong hayaang mawala ang ningning, pero huwag kang titingin ng matagal. Hindi ko naintindihan. Inakala ko na dala lamang yon ng pagkahilo sa katandaan. Kaya nang mamatay siya ay lumipat ako sa kanyang antigong bahay na yari sa nara at adobe. Malayo ito sa kabayanan, napapaligiran ng mga puno ng kawayan na humuhuni tuwing gabi. Isang huni na tila nanunukso. Pero sa likod ng bahay, malapit sa malabay na puno ng balete, matatagpuan ang isang lumang balon. Yari ito sa mga batong bulik na tila kinakapitan na ng dumi. Dumi ng panahon. Noong unang linggo ko roon, tuwing dapit hapon, may nakikita akong kakaiba. Isang gintong manok. Nagniningning ang mga balahibo nito kahit madilim na. Tila ito gintong lantay na naglalakad sa gilid ng balon. Sa tuwing susubukan kong lapitan, tumatalon ito sa loob ng balon ngunit walang naririnig na tilamsik ng tubig. Walang tunog, katahimikan lamang. Doon nagsimulang maging madilim ang lahat. Isang gabi, habang nagkakape ako sa balkonahe, naramdaman ko ang biglang paglamig ng hangin. Amoy lupa, amoy kandila. Sa dulo ng pasilyo nakita ko ang isang figura, si Lolo Poncio. Nakasuot siya ng paborito niyang kamisa de chino. Ngunit ang kanyang balat ay maputlang maputla, halos kulay abo. Hindi siya nagsasalita, itinaas niya ang kanyang nanginginig na daliri at itinuro ang direksyon ng balon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsusumamo. "Lolo," tawag ko habang nanginginig ang aking boses. "Ano ang ibig mong sabihin?" Bigla siyang naglaho na tila usok na tinangay ng hangin. Ngunit ang takot na iniwan niya ay nanatiling nakabaon sa aking dibdib. Lumipas sa mga araw at ang misteryo ay naging isang bangungot. Napansin ko ang unti-unting pagbabago sa paligid ng balon. Ang gintong manok na dati ay nagbibigay ng kakaibang liwanag ay nagsimulang magbago ng anyo. Ang dating gintong balahibo nito ay naging uling na. Itim na tila humihigop ng liwanag. Kapansin-pansin din ang mata ng manok. Sa halip na maliit na itim na tuldok, ang mga mata nito ay naging matingkad na kulay pula. Parang nagbabagang uling sa gitna ng kadiliman. Tungkol naman sa kilos, hindi na ito basta naglalakad, ito ay tila nag-aabang.
Nakatitig ito sa akin mula sa gilid ng balon. Ang pulang mata ay tila tumatagos sa aking kaluluwa. At si Lolo Poncio. Ang multo niyang dati ay malungkot lang. Ngayon ay naging nakakatakot. Ang kanyang muka ay nagsimulang mabulok sa harapan ng aking mga mata. Ang kanyang mga panga ay lumaylay at ang kanyang mga mata ay naging dalawang itim na butas. Tuwing hating gabi, lilitaw siya sa paanan ng aking kama. Hindi na lamang nagtuturo, kundi humahalinghing ng tunog na tila nalulunod. Sa balon, Dondon, ang bayad, ang bayad. Hindi ko na matiis noong gabi ng kabilugan ng buwan. Bitbit ang isang matalas na itak at isang malakas na flashlight. Nagpa siya akong tapusin ang misteryong ito. Kahit ang tuhod ko ay naguumpugan sa takot. Lumakad ako patungo sa likod bahay. Ang itim na manok ay nandun, nakatungtong sa gilid ng balon. Nang makita ko ay naglabas ito ng tunog na hindi galing sa manok. Isang parang tawa ng isang matandang babae. Tumalon ito sa loob. Sumunod ako. Itinoon ko ang flashlight sa ilalim ng balon. Walang tubig sa balon. Sa halip ang nakita ko ay ang mga bungo at buto. Libo-libong buto ng mga hayop at sa aking pangingilabot. May mga bungo rin ng tao. Sa gitna ng mga buto ay nandoon ang isang gintong estatwa ng isang demonyo at sa paanan nito ay ang itim na manok na ngayon ay may pakpak ng paniki. Doon ko napagtanto ang lahat. Si Lolo Poncio ay hindi basta magsasaka. Nakipagkasundo siya sa isang masamang espiritu para sa kayamanan ng aming pamilya. Ang gintong manok ay ang tagabantay na humihingi ng alay. Nung buhay si Lolo, nag-aalay siya ng dugo. Ngayong wala na siya, ako na ang gustong gawing alay ng balon. Samantala ay biglang lumitaw ang multo ni Lolo Poncio sa likuran ko. Ngunit hindi na siya ang lolo ko. Ang kanyang anyo ay naging isang dambuhalang nilalang na may mahahabang kuko. Itinulak niya ako patungo sa bibig ng balon. Don, sumama ka na sa akin para sa ginto, para sa lupa. Ungol ng nilalang. Papadudot, hindi ko na hinintay ang pagsikat ng araw. Alam kong kapag sumapit ang madaling araw ay mas lalong lalakas ang kapangyarihan ng kung anumang naroon sa balon. Ang bawat segundong patak ng oras ay tila saksak sa aking dibdib. Ang kaba ay hindi na lamang basta kaba. Ito ay naging pisikal na. Pisikal na sakit na nagpapahina sa aking mga tuhod. Ngunit ang galit at ang kagustuhang wakasan ng sumpang ito ay mas matindi. Kumuha ako ng makapal na lubid na ginagamit ko sa aking kalabaw. Itinali ko ito ng mahigpit sa puno ng matandang mangga malapit sa balon. Kumuha rin ako ng isang pressure lamp. Mas maliwanag ito kesa sa ordinaryong flashlight. Isinukso ko ang aking itak sa bewang at naglagay ng ilang piraso ng bawang at asin sa aking bulsa. Mga lumang turo ni nanay laban sa masasamang espiritu. Kahit na hindi ako sigurado kung tatala ba ang mga ito sa halimaw na naging anyo ni Lolo Poncio. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy asupre at nabubulok na karne. Lumapit ako sa gilid ng balon. Ang itim na manok ay nandun pa rin, nakatitig sa akin gamit ang mga pulang mata nito na tila nagniningas sa galit. Hindi ito gumagalaw. Tila naghihintay na ako ay kusang buwaba sa aking kamatayan. Panginoon, patnubayan niyo po ako. Bulong ko bago ako nagsimulang buwaba gamit ang lubid. Ang bawat pulgada ng pagbaba ko ay tila pagpasok sa impyerno. Ang temperatura ay biglang bumagsak. Ang malamig na hangin ay humahalik sa aking balat na nagiging sanhi ng matinding panginginig. Ang pader ng balon ay madulas dahil sa lumot at isang uri ng itim na likido na tila nanginginig sa bawat hawak ko. Nang marating ko ang
lalim. Biglang namatay ang aking pressure lamp. Kadiliman, wagas na kadiliman. Ang tanging liwanag na natitira ay nagmumula sa itaas ng balon at ang dalawang pulang tuldok sa ibaba, ang mga mata ng itim na manok. Sa mga sandaling yon ay narinig ko ang kanyang boses. Hindi na ito galing sa ibabaw kundi galing sa paligid ko. Tila bumubulong sa aking mga tenga. Don, bakit mo tinanggihan ang kayamanan? Ang ginto ay para sa iyo. Ang kailangan ko lang ay ang iyong katapatan. Boses ni Lolo Poncio, ngunit pabulong ito. Namamalat at may kasamang tunog na nababali na buto. Naramdaman ko ang isang malamig na kamay na humawak sa aking bukong-bukong. Sumigaw ako sa takot at sinubukang sipain ng kung anumang yon. Ngunit ang hawak ay madiin, tila bakal na nagpapaputok sa aking balat. Biglang nagliwanag muli ang lamp, ngunit ang liwanag nito ay naging kulay pula. Sa harapan ko ay nakalutang sa hangin ay ang multo ni Lolo Poncio, ngunit hindi na siya ang matandang mahal ko. Ang kanyang mukha ay hati. Ang kalahati ay ang luma niyang mukha na may bakas ng pagsisisi, habang ang kabilang kalahati naman ay nabubulok na. Ang mga uod na gumagapang sa walang lamang eye socket at ang balat na tila natutunaw na parang kandila. Ang kanyang kamisa de chino ay puno ng tuyong dugo. Don, ungol niya. Ang boses ay naging isang dambuhalang growl. Ang balon ay humihingi ng alay. Ang ginto ay nangangailangan ng dugo. Ikaw ang napili. Itinaas niya ang kanyang kamay na ngayon ay may mahahabang kuko na kulay itim. Hinampas niya ako. Ngunit mabilis kong kinuha ang aking itak at hinarangan ito. Ang tunog ng pagtama ng itak sa kanyang kuko ay tila bakal sa bakal. Ang puwersa ay nagdulot ng matinding sakit sa aking braso. Nahulog ang aking itak sa ibaba ng balon. Wala na akong sandata, nanginginig ang aking buong katawan habang nakabitin sa lubid. Kaharap ang halimaw na naging aking lolo. Sa ibaba ang itim na manok ay nagsimulang tumilaok, isang nakakakilabot na tilamsik ng tunog na tila nagpapagiba sa pader ng balon. Ang mga bungo at buto sa ilalim ay nagsisimulang gumalaw, tila muling nabubuhay dahil sa tilaok nito. Naisip ko ang aking mga magulang, ang aking pangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Bigla kong naalala ang asin at bawang sa aking bulsa. Kinuha ko ang isang dakot ng asin at buong lakas na isinaboy sa mukha ng multo ni Lolo Poncio. Isang matinding tili ang nagmula sa kanya. Ang asin ay tila asido na sumusunog sa kanyang nabubulok na balat. Usok na may amoy ng sunog na karne ang lumabas sa kanyang mukha. Namimilipit siya sa sakit at binitawan ang aking bukong-bukong. Kinuha ko rin ang bawang at isanaksak sa kanyang nag-iisang natitirang mata. Isang malakas na tili ang yumanig sa buong balon. Nagsimulang gumuho ang ilang bahagi ng pader. Ginamit ko ang pagkakataong yon upang mabilis na umakyat pa itaas. Ang aking mga kamay ay sugat-sugat na dahil sa lubid at sa magaspang na pader ng balon. Ngunit hindi ko na yon inalintana pa. Ang takot na lamunin ang kadiliman ay mas matindi kesa anumang pisikal na sakit. Nang marating ko ang bibig ng balon ay halos hindi na ako makahinga pa. Gumapang ako palayo patungo sa puno ng balete. Narinig ko ang isang malakas na bagsak mula sa loob ng balon at tila isang malaking bagay ang bumagsak sa ilalim. Ang gabi ay tila natahimik. Wala nang huni ng kawayan. Wala na ang tilok ng manok. Wala na ang ungol ni Lolo Poncio. Napaupo ako sa damuhan. Nanginginig, pawis na pawis at humihingal. Tinignan ko papadudot ang aking mga mata. Puno ito ng itim na likido mula sa pader ng balon. Ang misteryo
ay hindi pa tuluyang natatapos. Dondon, nalaman ko ang katotohanan. Isang kasunduan sa demonyo para sa yaman. Isang sumpang nananalaytay sa dugo ng aming pamilya. Ngunit sa gabing ito ay napatunayan kong ang aking pagnanais na mabuhay ay mas malakas kesa sa anumang mga sumpa. Nakaligtas ako sa balon ngunit ang kilabot ay nanatili sa aking puso. Ang alam ko hanggat ang balon ay nandun, ang panganib ay hindi tuluyang mawawala. Nagising ako sa damuhan kinabukasan, ang bahay ni Lolo Poncio ay tila mas luma na kesa sa dati. At ang balon ay gumuho na. Wala nang presensya ng multo, wala nang itim na manok. Ngunit tuwing dapit hapon, may naririnig pa rin akong mahinang tilaok sa ilalim ng lupa. Isang paalala na ang kayamanang galing sa dilim ay may katumbas na presyo na hindi ko babayaran. Magsasaka lamang ako at mas gusto ko ang lupang pinaghirapan kesa gintong nakuha sa balon ng kamatayan. Lumipas ang ilang buwan mula ng gabing yon sa balon, ngunit ang katahimikan sa bukid ay tila isang mapanlinlang na kumot na nagtatakip sa isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Ang bahay ay lalong naging mapanglaw. Ang mga dingding ng nara ay tila bumubulong sa gabi at ang bawat langit-ngit ng sahig ay nagpapatalon sa aking puso. Sinubukan kong itabon ang balon. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko bilang magsasaka. Tambak-tambak na lupa, malalaking bato at semento ang ibinubuhos ko doon hanggang sa mapatag ang lupa. Ngunit may mga bagay na hindi ko kayang ibaon sa semento. Kahit selyado na ang balon, may mga gabing nagigising ako na puno ng putik ang aking mga paa. Sa aking panaginip, bumabalik ako sa ilalim. Nararamdaman ko ang malalamig na kamay na humihila sa akin at naririnig ko ang tilamsik ng tubig kahit na alam kong tuyo ang balon. Ang lupa, ang mga pananim sa paligid ng dating balon ay namamatay. Kahit na anong abono ang ilagay ko, ang damo ay nagiging kulay uling at ang bunga ng mangga ay may lasang kalawang. Tuwing 3:00 ng madaling araw, ang katahimikan ay binabasag ng isang pamilyar na tunog. Hindi ito tilaok ng manok kundi isang mahinang kaluskos. Parang may scratching sa ilalim ng sahig ng bahay. Kapag tumitingin naman ako sa salamin ay kung minsan ay hindi sarili ko ang nakikita ko. Nakikita ko ang isang anino sa likod ko. Isang matandang lalaki na naka-misa de chino na ang mga daliri ay dahan-dahang itinuturo sa aking lalamunan. Isang hapon habang nagbubungkal ako ng lupa malayo sa balon ay may tinamaan ang aking sudlong. Isang malit na kahon na bakal. Kinabahan ako ngunit nanaigang kuryosidad. Nang buksan ko ito ay hindi ginto ang laman. Laman ito ay isang sulat mula kay Lolo Poncio, isinulat noong malakas pa siya. Dondon, patawarin mo ako. Ang ginto ay hindi regalo, ito ay utang. Ang buhay na ibinigay sa akin ng balon ay kailangang palitan ng panibagong buhay mula sa aking lahi. Kapag nabasa mo ito ay ibig sabihin ay nagsimula na ang paniningil. Nabitawan ko ang papel. Ang hangin ay biglang lumamig at mula sa direksyon ng tinambakang balon ay nakita ko ang isang pamilyar na liwanag. Hindi na ito ginto at hindi na rin po itim. Ito ay isang duguan na pula. Isang balahibo ng manok ang lumipad at dapo sa aking palad. Mainit ito at may amoy ng sariwang dugo. Ngayon ko lang naintindihan. Hindi ako nakaligtas dahil tinalo ko ang sumpa. Nakaligtas ako dahil ako na ang bagong taga-pangalaga. Ang takot na naramdaman ko, ang bawat kaba sa aking dibdib, ito ay nagpakain sa kung anuman ang nasa ilalim. Ako si Dondon, isang magsasaka, ngunit sa lupang ito hindi lang palay ang aking itinatanim. Ako na ang bantay sa pintuan ng impyerno na binuksan ni Lolo Poncio. Hanggat ako ay humihinga, ang halimaw sa balon
ay mananatiling busog sa aking takot. Siyempre ayaw kong mauwi ako sa ganon, kaya ginawa ko ang lahat para makaalis sa kapalaran kong yon. Humingi ako ng tulong sa simbahan, sa mga manggagamot at sa lahat ng taong may malasakit sa akin. Sa pamamagitan ng kanilang tapang at matibay na pananalig sa Diyos, nakawala din ako sa sumpang yon sa akin. Nakalis din ako sa bahay na pamana ni Lolo at ibinenta ko na lamang yon. Nakapagbagong buhay din ako sa ibang lugar. Sa kabilang banda ay wala na ngayon ang bahay ni Lolo Poncio dahil tinayuan na ito ng subdivision. Habang ako'y eto, masaya kapiling ang aking asawa at 3 anak na lalaki. Hanggang dito na lamang po muna ang ikakwento ko. Sana'y maintindihan ninyo ang aking kwento at mapiling itampok sa inyong programa. Muli ay maraming salamat at magandang gabi po. Magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Dondon. Maraming salamat kay Dondon sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Ang pinakamahalagang aral dito sa kwento ni Dondon ay walang libre sa mundong ito. Ang gintong manok ay simbolo ng mabilis na yaman at kasaganaan. Ngunit dahil ito ay nagmula sa isang madilim na kasunduan, ang kapalit nito ay ang katahimikan ng kaluluwa at kaligtasan ng susunod na henerasyon. Ang yaman na hindi pinaghirapan o nakuha sa maling paraan ay laging may kaakibat na sumpa. Ang kasalanan ng magulang ay huwag ipasa sa anak. Ipinapakita ng kwento na ang mga desisyon ni Lolo Poncio ay nag-iwan ng mabigat na pasan sa kanyang apo. Itinuturo nito na bilang mga individual, may responsibilidad tayong ayusin ang ating mga pagkakamali habang buhay pa tayo upang hindi ito maging multo na humahabol sa ating mga mahal sa buhay. Ang tunay na tapang ay ang pagharap sa katotohanan. Ang pagtakas sa katotohanan ay nagpapalakas lamang ng halimaw, ngunit ang pagharap dito nang may paninindigan ng tanging paraan para makalaya. Sa huli ay pagpapahalaga sa pawis at dekalidad ng buhay. Bilang isang magsasaka, ang karakter ni Dondon ay sumisimbolo sa dangal ng pagtatrabaho ng tapat. Sa huli ay mas pinili niya ang payak na buhay kaysa sa ginto ng balon. Ipinapaalala nito na ang tunay na kapayapaan ng loob ay hindi na mahalaga kaysa sa anumang material na bagay na nakuha sa madilim na paraan. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories,
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po